Nagtapon ang 7 taong pagsunod sa isang kasinungalingan, habang si Feliza ay nakakulong sa malamig na selda. Si Gabriel at ang lintana si Clara ay nagpapasasa sa yaman. Wala kang kwentang ina, bulyaw ni Doña Beatriz, sabay tapon ng larawan ng sanggol. Ngunit isang misteryosong tagapagtanggol ang humarang sa kanilang halakhak. Sa muling pagising ni Feliza, makakaya ba nilag harapin ang hustisya ng naggitngit na ina? Huwag mong isipin na dahil naging asawa ka ni Gabriel ay kapantay ka na namin. Kahit kailan ang isang tulad mong galing sa putik ng asinan ay mananatiling dumi sa pangalan ng pamilya ilustre. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Beatriz ay tila isang lason na dahan-dahang gumapang sa hangin ng malawak na kusina. Sa tapat ng nagbabagang kalan si Feliza ay nakatayo pa rin habang hawak ang isang pilak na tray. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paltos at pamumula difisil ng palayok na kanyang hinalo sa loob ng 2 oras. Naganda siya ng mainit na tsaang sambong para sa lumalalang ubo ng kanyang biyenan, saang hinaluan niya ng mamahaling pulot na binili niya gamit ang sarili niyang kaunting ipon mula sa pagbebenta ng sariling gawang basket ng asin. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang hawakan ng tray ay naging napakainit, tila sumusunog sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito binitawan. Ang kanyang lalamunan ay biglang sumiip tayo at walang boses na lumabas. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang matalim na karayom na pumatak sa kanyang puso. Ito ba ang kabayaran sa 7 taon ng aking tahimik na pagsisilbi ng aking walang katapusang pagpapakumbaba sa ilalim ng kanilang bubong? Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Beatriz, kasunod si Clara na may suot na mamahaling sutlang pulang damit at ang kanyang asawang si Gabriel. Ang mukha ni Gabriel ay tila isang pader ng yelo, walang emosyon, walang init. Mama, narito po ang tsang mainit para sa inyo. Mahinang bulong ni Feliza, sinubukang iangat ang tray ng may paggalang. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, tinampal ni Doña Beatriz ang tray. Ang baso ng mainit na tsa ay lumipad at nabasag sa sahig. Kumalat ang likido sa mga paa ni Feliza at ang tunog ng porsela ng nadurog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Ang isang magnanakaw ay walang karapatang tumawag sa akin ng ganyan. Bulyaw ni Doña Beatriz. Magnanakaw, ano pong ibig ninyong sabihin? Hinding-hindi ko po magagawa yan. Sagot ni Feliza, habang nanginginig ang buong katawan. Huwag ka nang mag-denial, Feliza. Singit ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit na pang-aasar. Nawawala ang kalahating ₱1,000,000 sa lihim na kaba ng pamilya. At alam mo ba kung sino ang may susi bukod kay Gabriel? Ikaw lang? O baka naman ginastos mo yan kasama ang kalaguyo mo? Tila huminto ang tibok ng puso ni Feliza. Kalaguyo, anong kalukuhan ito, Clara? Huwag mo siyang sigawan. Sa wakas ay nagsalita si Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng put. Tumingin siya kay Feliza nang may matinding pandidiri. Inamin na ni Ernesto ang kapatas sa asinan. Nakita kayo ng mga bantay sa likod ng bodega kagabi. Magkayakap kayo, Feliza, at nayon, nawawala ang pera. Gabriel, hindi totoo yan na. Hiusap lang ako kay Ernesto na bigyan ako ng kaunting sako ng asin para ibenta dahil kailangan ko ng pera para sa gamot ni Inay. Iyon lang, sumusumpa ako sa ngalan ng Diyos. Lumapit si Feliza kay Gabriel, tinangkang hawakan ang kanyang kamay. Gabriel, asawa mo ako, kilala mo ako. Maniwala ka naman sa akin. Ngunit mabilis na iniwas ni Gabriel ang kanyang kamay, tila diring-diri na madikit sa balat ni Feliza. Inihagis niya ang ilang pirasong papel sa sahig, direkta sa natapong tsaa. Ito ang waiver para sa kustudya ni Angel at ang pag-amin mo sa kasalanan. Pirmahan mo ito, Feliza, at pagkatapos umalis ka sa bahay na ito, malamig na utos ni Gabriel. Ano ang anak ko? Hinding-hindi ko ibibigay si Angel, siya ang buhay ko, Gabriel. Ang iyak ni Feliza ay tuluyang sumabog. Kung hindi mo yan pipirmahan, ipapakulong ka namin. Bulyaw ni Doña Beatriz, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At huwag ka nang umasang, matutulungan ka pa ng nanay mo. Patay na siya, Feliza. Cardiac arrest kaninang umaga sa ospital ng bayan nang mabalitaan niya ang ginawa mong kahihiyan sa pamilya ilustre. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa ulo ni Feliza.
Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Patay na si Inay, ang tanging taong naniwala at nagmamahal sa kanya sa mandong ito, ay wala na. At pumanaw ito dahil sa isang kasinungalingan na inimbento ng mga taong nasa harap niya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bumagsak siya sa sahig direkta sa mga basag na piraso ng porselana. Ang matatalim na dulo ng salamin ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa tila pagkasunog ng kanyang buong pagkatao. Walang luhang lumabas sa kanyang kaod sa unang ilang segundo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyang lupa. Pirmahan mo na, Feliza, para hindi ka na magdusa pa sa bilangguan ng matagal. Bulong ni Clara habang inilalagay ang isang panulat sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingala si Feliza kay Gabriel, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang tumingin sa bintana, kung saan nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan ng San Juan. Sa sandaling iyon, alam ni Feliza na wala na siyang asawa, wala na siyang kakampi, at ang kanyang world ay tuluyan ng gumuho. Gamit ang natitirang lakas, pinirmahan ni Feliza ang papel. Hindi para iligtas ang sarili kundi dahil alam niyang wala na siyang lakas na lumaban sa oras na yon. Ang kanyang puso ay naging kasing lamig at kasing alat ng asinan pagkatapos ng bagyo. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Lumapit sila kay Feliza at hinawakan ang kanyang mga braso upang itayo siya. "Ilabas na yung basurang yan sa aking mansyon," sigaw ni Doña Beatriz. Habang hinihila si Feliza palabas, sa pinto narinig niya ang isang pamilyar na iyak mula sa ikalawang palapag. Isang maliit at basag na boses ang sumisigaw sa gitna ng ingay ng ulan. "Inay, Inay! Huwag mo akong iwan!" Si Angel. Ang kanyang sanggol ay umiiyak tila nararamdaman ang pagkawala ng kanyang ina. Gustong kumawala ni Feliza. Gustong sumigaw, ngunit ang isang pulis ay naglagay ng posas sa kanyang mga kamay at mabilis siyang hinila palabas sa ulan. Ang ulan ng San Juan ay humampas sa kanyang mukha malamig at malupit. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, tumingin si Feliza sa huling pagkakataon sa bintana ng mansyon ng mga ilustre. Nakatayo roon si Gabriel at si Clara magkatabi habang si Doña Beatriz ay nakangiti sa likod nila. Sa kauna-unahang pagkakataon ang mga luha ni Feliza ay humalo sa patak ng ulan. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi na galing sa kahuhaan. Sila ay naging kasing pait ng lason at kasing tigas ng kristal ng asin na naghihintay ng tamang oras upang muling mabuo sa ilalim ng araw. Makakaya ko kaya ang dilim sa loob ng selda nang wala ang aking anak. Paano ko bubuhayan ng hustisya para sa aking ina mula sa likod ng mga rehas na ito? Ang malamig na semento ng selda ay tila sumisipsip sa natitirang init ng katawan ni Feliza. Sa bawat paghinga niya, ang mabahong amoy ng amaglumang bakal at dumi ay tumatama sa kanyang lalamunan. Nakaupo siya sa madilim na sulok-yakap ang sariling mga tuhod habang nanginginig sa lamig. Ang kanyang damit na nabasa ng ulan ng San Juan ay dahan-dahang natuyo sa kanyang balat na nag-iiwan ng malagkit at matigas na pakiramdam. Isang malupit na gwardiya ang lumapit sa mga rehas at inihagis ang isang piraso ng matigas na tinapay sa maruming sahig. Ang tinapay ay gumulong malapit sa mga paa ni Feliza na lumika ng mahinang kaluskos sa katahimikan ng gabi. "Kumain ka dyan!" bulyaw ng gwardiya. "Huwag kang magpakamatay sa gutom dahil ayaw ni Doña Beatriz na magkaroon ng estorbo sa pangalan ng pamilya nila." Hindi gumalaw si Feliza. Lumapit ang ilang matatandang bilanggo upang kukunin sana ang tinapay, ngunit nang makita nila ang walang buhay na mga mata ni Feliza, dahan-dahan silang umatras. Wala siyang nararamdamang gutom. Ang kanyang tiyan ay parang pinalitan ng isang mabigat na bato at ang kanyang dibdib ay puno ng walang hanggang kadiliman. Dahan-dahang binuksan ni Feliza ang kanyang kaliwang, kamao na hanggang ngayon ay nakakuyom ng napakahigpit. Sa gitna ng kanyang palad ay nakatago ang isang maliit punit-punit na piraso ng dilaw na pranela, ang natitirang bahagi ng lumang kumot ni Angel na nagawa niya makuha bago siya kaladkarin ng mga pulis. Inilapit niya ang maruming tela sa kanyang ilong. Wala na roon ang amoy ng gatas at pulbos ng kanyang sanggol. Pinalitan na ito ng amoy ng kalawang at ulan.
Ngunit ito na lamang ang tanging patunay na siya ay naging isang ina na ang 5 buwang pagmamahal ay hindi isang panaginip lamang. Isang patak ng luha, ang dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang mata, bumaba sa kanyang pisingi at huminto sa kanyang mga labi. Dinilaan ni Feliza ang luhang yon. Ang alat nito ay kasing pait at kasing tapang ng asin sa barangay asinan, ang asin na pinagpawisan ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng matinding sakit, ang lasa ng alat ay nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi siya isang magnanakaw. Hindi siya isang taksil. Siya ay si Feliza, isang inang, lumaki sa lakas ng dagat. Nabasag ang katahimikan nang marinig ang tunog ng mabibigat na sapatos at ang pagkiskis ng mga susi sa iron gate ng selda. Lumiletaw ang isang mataas na anino, si Gabriel. Nakatayo ang kanyang asawa sa labas, ng rehas malinis ang suot na barong at walang kahit isang bahid ng dumi mula sa mundong kinaroroonan ni Feliza. Ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas, hindi makatitig ng diretso sa mukha ng babaeng dating nangakong mamahalin siya magpakailanman. Dahan-dahang tumayo si Feliza. Kahit na matigas ang kanyang mga binti at nanginginig ang kanyang katawan, itinuwid niya ang kanyang likod. Tumanggi siyang yumuko sa harap ng lalaki na traidor sa kanya. "Naparito ka ba upang tingnan kung patay na ako, Gabriel?" tanong ni Feliza. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Kumuha si Gabriel ng isang pormal na dokumento mula sa kanyang bag. Inayos na ng abogado ni Mama ang lahat. Ito ang huling kasunduan sa annulment at ang absolute custody para kay Angel. Napirmahan mo na ang waiver kahapon, kaya pormal na lang ito. At si Angel, tanong ni Feliza, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. "Nasaan ang anak ko?" "Nasa mansyon siya," sagot ni Gabriel sabay tingin sa sahig. Inaalagaan siya ni Clara. Si Clara na bagong ina ni Angel Feliza. May kakayahan si Clara. May yaman at magandang pangalan ang pamilya niya upang bigyan si Angel ng magandang kinabukasan. Huwag ka nang aasang makikita mo pa ang bata paglabas mo rito, kung makakalabas ka pa. Isang matinding pagnanais na sumuka ang lumabas sa lalamunan ni Feliza. Ang kanyang puso ay parang pinupunit ng libu-libong kutsilyo. Si Clara ang babaeng naglagay sa kanya sa impyernong ito ang magpapalaki sa kanyang anak. "Pinamigay mo ang sarili mong anak sa babaeng yan?" bulong ni Feliza. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mga kamay ay humawak sa malamig na bakal nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. "Gabriel, wala ka talagang puso? Wala kang kwentang ama?" "Wala kang karapatang sabihin yan sa akin." Galit na sagot ni Gabriel, bagaman halatang nanginginig ang kanyang boses sa guilt. "Sinira mo ang pamilya natin dahil sa kahangalan mo. Mas makabubuti kay Angel na lumaki ng walang inang magnanakaw at dating bilanggo." Tumalilis si Gabriel at tumalikod. Upang umalis, tila hindi na kayang tiisin ang mabigat na aura sa loob ng silid. Mula sa madilim na sulok ng kabilang selda, isang matandang bilanggo na may payat na katawan ang dahan-dahang gumapang palabas mula sa lilim. Ang kanyang boses ay parang natuyong dahon na itinutulak ng hangin. "Gabriel Ilustre," bulong ng matanda habang nakatitig sa umaalis na lalaki. "Ang duwag na anak ng demonyong si Beatrice." Napatigil si Gabriel sa kanyang paglakad, ngunit hindi siya lumingon at mabilis na naglakad palabas. Lumapit ang matandang bilanggo sa rehas na naghihiwalay sa kanila ni Feliza at bumulong ng napakahina. "Huwag kang umiyak sa harap ng ahas, ineng. Kapag nakalabas ka sa impyerong ito, magtungo ka sa paanan ng bundok ng asinan. Hanapin mo si Tatay Manuel. Siya lang ang nakakaalam kung paano patayan ang pamilyang yan nang hindi gumagamit ng patalim." Hindi kumukurap ang mga mata ni Feliza habang nakatitig sa likod ni Gabriel na dahan-dahang nawawala sa kadiliman ng koridor. Ang pananalita ng matanda ay pumasok sa kanyang isip. Ngunit sa sandaling, yon isa lamang ang bagay na umiikot sa kanyang utak. Inangat ni Feliza ang kanyang ulo at sumigaw sa malamig na daanan ang kanyang boses ay tumago sa katahimikan ng buong kulungan. "Gabriel, alagaan mo si Angel. Dahil kapag may isang patak ng luha na dumaloy sa kanyang mata dahil sa inyo,
Gigibain ko ang inyong mansyon gamit ang sarili kong mga kamay. Ang tanging sumagot sa kanyang sigaw ay ang tunog ng mabigat na pintong bakal na isinaradong muli ng gwardiya at ang pagkiskis ng mga susi na kumalansing sa kadiliman. Pagkalipas ng 5 mahabang taon, sa loob ng malamig na selda pumasok muli si Feliza sa pintuan ng barangay Asinan. Ang mainit na sikat ng araw ay humahalik sa kanyang nangangayayat na balat at ang pamilyar na amoy ng tuyong asin at lansa ng dagat ay sumalubong sa kanyang paghinga. Ngunit walang huyam ng tahanan sa kanyang pagbabalik. Bit-bit ang isang lumang sako na naglalaman ng kanyang iilang damit dahan-dahang. Naglakad si Feliza sa mabuhanging kalsada ng bayan. Ang mga dating kapitbahay na nakakakilala sa kanya ay mabilis na umiwas. Ang iba ay pumasok sa kanilang mga bahay at isinarado ang mga bintana, habang ang ilan ay tumayo sa malayo at bumulong ng may pandidiri. Tingnan mo, nakalabas na ang babaeng yan. Bulong ng isang kapitbahay sa kanyang kasama. Ang walang hiyang nagnakaw sa mga ilustre at nagtaksya sa sarili niyang asawa. Huwag kang tumingin sa kanya, sagot ng isa pa. Baka mamaya ay pagnakawan pa tayo niyan. Isang ex-convict ang naglakad sa bayan natin. Bawat bulong ay parang batong ipinupukol sa dibdib ni Feliza. Pilit niyang itinuwid ang kanyang likod, nakatingin sa malayo. Ngunit ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng napakahigpit sa lumang sako. Ang bayan na dating kinalakihan niya ang mga taong, dating tinutulungan niya sa paggawa ng basket ng asin, ay tumitingin na ngayon sa kanya na parang isa siyang salot. Nang makarating siya sa dalampasigan kung saan dating nakatayo ang maliit na kubo ng kanyang ina, huminto ang mundo ni Feliza. Wala na ang maliit na tahanan na may bubong na nipa. Ang natira lamang ay mga bulok na haligi na nakatumba sa lupa na tatakpan ng matataas at ligaw na damo. Sa gitna ng mga guho nakatayo, ang lumang kala na gawas sa luwad puno ng alikabok malamig at basag-basag. Bumagsak ang mga tuhod ni Feliza sa buhanginan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa sirang kalan. Sa ilalim ng mga natuyong dahon, nakita niya ang isang basag na mangkok na gawa sa porsela, ang paboritong mangkok ng kanyang ina na ginagamit sa paghahain ng sabaw. Pinunasan ni Feliza ang alikabok sa mangkok gamit ang kanyang maruming braso. Kumuha siya ng isang dakot ng tuyong asin mula sa tabing dagat at dahan-dahang inilagay ito sa loob ng mangkok bilang pag-aalay at paggalang sa memorya ng kanyang ina. Inay, narito na po ako. Bulong ni Feliza, ang kanyang boses ay nabasag sa matinding dalamhati. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo nang kailangan mo ako. Ang tunog ng isang kawayang tukod na tumatama sa tuyong lupa ay dahan-dahang lumapit mula sa kanyang likuran. Feliza, ikaw ba yan, anak? Lumingon si Feliza at nakita si Lola Esmeralda, ang matandang bulag na nagtitinda ng isda sa palengke. Ang matanda ay dahan-dahang naglalakad, hawak ang kanyang kawayan, habang ang kanyang mga matang walang paningin ay nakatitig sa hangin. Lola Esmeralda? Mabilis na tumayo si Feliza at inalalayan ng matanda. Hinawakan ni Lola Esmeralda ang mukha ni Feliza gamit ang kanyang nanginginig at wrinkly na mga kamay. Naramdaman ng matanda ang payat na pisngi ng dalaga at ang mga sugat sa kanyang balat. Ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa mga mata ng bulag na matanda. Diyos ko, Feliza, ang payat-payat mo, anak. Umiiyak na bulong ni Lola Esmeralda. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami dahil wala kaming nagawang tulon ng kalagkarin ka ng mga ilustre. Lola, si Inay, paano po siya pumanaw? Tanong ni Feliza, ang kanyang puso ay nanginginig sa takot sa katotohanan. Nagsinungaling sila, Feliza. Galit na bulong ng matanda habang nakatingin sa paligid upang siguraduhing walang nakakarinig. Hindi pumanaw ang ina mo halb sa galit sa'yo. Pumanaw siya dahil sa kawalan ng gamot. Ipinagbawal ni Doña Beatriz sa lahat ng tao sa bayan na magbenta ng gamot o magbigay ng pagkain sa ina mo. Sinumang tumulong sa kanya ay tatanggalan ng trabaho sa asinan at palayasain sa bayan. Ang katotohanan ay tila isang matalim na kutsil, yun na pumatak sa sugat ni Feliza. Hindi pumanaw ang kanyang ina dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa brutal at systematically na pagpatay ng pamilya ilustre sa pamamagitan ng gutom at kapabayaan.
Ngunit may isang matandang lalaki mula sa paanan ng bundok ng asinan, patuloy ni Lola Esmeralda. Lihim siyang nagpapadala ng isang gantang bigas at kaunting gamot sa ina mo bago ito pumanaw. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit laging may amoy ng purong asin ang kanyang mga kamay kapag iniiwan niya ang pagkain sa aking kubo. Bago pa makapagtanong si Feliza tungkol sa misteryosong lalaki, isang mabilis na kotse ng mga ilustre ang dumaan sa mabuhanging kalsada ng dalampasigan. Bumabagal ang takbo ng kotse dahil sa lubak-lubak na daan. Napatingin si Feliza sa bintana ng kotse. Sa likod ng sasakyan, nakaupo si Clara na may suot na mama, haling pulang sutla at kumikinang nagintong kuwintas sa kaning leeg. At sa tabi ni Clara ay nakaupo ang isang 5 taong gulang na batang babae, si Angel. Ang bata ay may malungkot at walang buhay na mga mata nakatitig lamang sa labas ng bintana. May suot siyang simpleng damit na walang manggas at sa kanyang maliit na kaliwang braso ay malino na makikita ang isang malaking pasa na kulay ube. Tumigil ang tibok ng puso ni Feliza. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa gitna ng buhanghinan. Angel, ang anak ko. Bulong ni Feliza, ang kanyang boses ay puno ng matinding sakit at pagmamahal. Nilingon ni Clara ang bintana at nakita si Feliza na nakatayo sa tabi ng guho. Isang mapang-asar na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inihila ang madilim na kurtina ng bintana upang takpan ng bata sabay utos sa driver na pabilisin ang takbo ng sasakyan. Ang sasakyan ay mabilis na lumayo, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Ngunit ang mga matang puno ng takot ng bata at ang pasa sa maliit nitong braso ay nanatiling nakatatak sa isip ni Feliza na nagpalabas ng isang nagnit-ngit na apoy sa kanyang kaluluwa. Ano ang ginagawa ni Clara sa aking anak sa loob ng mansyong iyon? At sino ang misteryosong lalaki sa bundok na nagtangkang magligtas sa aking ina sa loob ng maliit at madilim na kubo ni Lola Esmeralda? Ang hangin ay puno ng amoy ng tuyong halaman at usok ng kahoy. Nakaupo si Feliza sa lumang papag na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig habang inaalala ang pasa sa maliit na braso ng kanyang anak na si Angel. Kumuha si Lola Esmeralda ng mainit na tubig mula sa lumang kettle at ibinuhos ito sa isang latang baso. Inabot niya ito kay Feliza bago dahan-dahang umupo sa tabi ng dalaga. Lola, nakita ko si Angel! Nanginginig na bulong ni Feliza. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit at dalamhati. May malaking pasa siya sa braso. Ano ang ginagawa ng babaeng yan sa anak ko? Bumuntong hininga ng malalim ang matandang bulag. Masama ang loob ng buong bayan sa nangyayari sa batang yan, Feliza. Si Clara, hindi niya itinuturing na anak si Angel. Madalas nakikita ng mga katulto na nakakulong ang bata sa silong ng mansyon kapag may mga bisita ang pamilya ilustre. Pinipilit niyang maglinis ng bakuran kahit napakabata pa niya at kapag nagkamali ang bata, sinasaktan niya ito. Tumayo si Feliza. Mula sa papag ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Susugod ako sa mansyon. Kukunin ko si Angel ngayon din. Hindi ko hahayaang saktan ng demonyong babaeng yan ng anak ko. Nulit bago pa makahakbang si Feliza patungo sa pinto, mabilis na hinawakan ni Lola Esmeralda ang kanyang pulso ng napakahigpit. Maupo ka, Feliza. Maotoridad na utos ng matanda. Kung susugod ka roon ng walang lakas at walang kakampi, ipapakulong ka muli ni Doña Beatriz, isang ex-convict ka sa tingin ng batas. Ang galit na walang utak ay magdadala lamang sa iyo sa hukay at lalong walang magtatanggol kay Angel. Napahinto si Feliza. Ang mga salita ng matanda ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nagnit-ngit na damdamin. Napayuko siya at muling napaupo sa papag, ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha. Habang ang tahimik na iyak ay lumabas sa kanyang dibdib. Kinuha ni Lola Esmeralda ang kanyang huling piraso ng tuyong isda at nilagang kamote mula sa mesang kawayan. Hinati niya ito sa 2 at inilagay ang mas malaking bahagi sa mga palad ni Feliza. Kumain ka muna, mahinang sabi ng matanda. Ang kahirapan natin ay hindi ibig sabihin na dapat tayong mawala ng dangal at lakas.
Kailangan mo ng lakas para sa laban na ito. Pinagsaluhan nila ang simpleng pagkain. Ang bawat subo ng tuyong isda ay pumatak sa dila ni Feliza na may kasamang luha. Ngunit naramdaman niya ang init ng tunog ng pagmamahal ng matanda, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Pagkatapos kumain dahan-dahang, umabot si Lola Esmeralda sa ilalim ng kanyang papag at kumuha ng isang nakatuping lumang papel na kulay tsokolate. Inabot niya ito kay Feliza. "Ano po ito, Lola?" tanong ni Feliza habang binubuksan ang papel na naglalaan ng isang iginuhit na mapa. "Iyan ang daan patungo sa kabilang panig ng bundok ng asinan," sagot ni Lola Esmeralda. "Kung gusto mong bawiin ang anak mo at linisin ang pangalan mo, kailangan mo ng isang taong hindi natatakot sa mga ilustre. Doon nakatira si Tatay Manuel." "Si Tatay Manuel," inulit ni Feliza ang pangalan na narinig din niya mula sa bilangguan. "Siya ba ang lihim na nagpadala ng tulong kay inay?" "Oo, anak," tumango ang matanda. "Siya ang dating abogado ng bayan na nagtangkang lumaban sa mga ilustre. Maraming taon na ang nakakalipas, kaya galit na galit si Doña Beatriz sa kanya hanggang sa ipagbawal nito ang pagbanggit sa pangalan ni Manuel sa buong bayan." "Bakit po galit na galit si Doña Beatriz sa kanya?" Naging seryoso ang mukha ni Lola Esmeralda. "Dahil si Manuel ang tanging taong nakakaalam ng pinakamalaking kasalanan ng pamilya ilustre bago pa man yumaman ang kumpanya nila. Pumunta ka sa kanya. Ngunit mag-ingat ka, Feliza. Si Manuel ay naging matigas na parang bato dahil sa mga pagdurusa na ibinigay sa kanya ng mga ilustre." Dala ang mapa at ang natitirang lakas sa kanyang puso, umalis si Feliza sa kubo ni Lola Esmeralda bago pa sumikat ang araw. Naglakad siya sa masukal at maputik na daan patungo sa bundok ng asinan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha at ang bawat hakbang niya sa putik ay nagiiwan ng malalim na bakas. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakarating si Feliza sa dulo ng bundok kung saan may isang simpleng kubo na nakatayo sa tabi ng isang lihim na asinan. Nang hahakbang na si Feliza patungo sa pintuan isang mabilis na anino ang lumabas mula sa kailaliman ng mga puno ng kawayan. Isang matandang lalaki na may matipuno ngunit may edad ng katawan ang humarang sa kanyang daan. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niyang isang lumang itak. Ang talim nito ay kumikinang ng malamig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin ang matanda sa mukha ni Feliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagdududa at galit. "Bakit ka narito, asawa ng isang ilustre?" Malamig na tanong ng matanda. Ang talim ng itak na hawak ng matanda ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ilang pulgada lamang ang layo sa dibdib ni Feliza, ngunit walang kahit kaanting takot sa mga mata ng dalaga. Tiningnan niya ng diretso ang matigas at maraming guhit na mukha ni Tatay Manuel. "Hindi na ako asawa ng isang ilustre." Panimula ni Feliza ang kanyang boses ay naging malalim at matatag. "Ako ay isang biktima na inagawan ng lahat ng pamilyang iyon. Ng aking danggal, ng aking ina at ng aking anak." Tiningnan siya ni Tatay Manuel nang may matinding pagdududa. "Kasinungalingan. Ang lahat ng pumapasok sa mansyong iyon ay nagiging bulag sakim at nakakalimot sa kanilang pinagmulan. Bakit ako maniniwala sa iyo?" Dahan-dahang ibinaba ni Feliza ang lumang sako ng damit na kanyang bitbit. Ipinakita niya ang kanyang dalawang kamay palms up sa tapat ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay tuyo magaspang at puno ng mga peklat mula sa 5 taon ng sapilitang pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. "Tingnan ninyo ang aking mga kamay," hamon ni Feliza. "Ito ba ang kamay ng isang mayamang ilustre? Kinulong nila ako ng 5 taon dahil sa kasalan ng hindi ko ginawa. Pinatay nila sa gutom ang aking ina, at ngayon binubugbog at kinukulong nila ang anak kong si Angel sa silong ng mansyon. Narito ako upang bawiin ang aking anak, kahit ibuwis ko pa ang sarili kong buhay." Dahan-dahang ibinaba ni Tatay Manuel ang kanyang itak. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Tinalikuran niya si Feliza at naglakad patungo sa kanyang kubo nang walang sinasabing anuman. Nang sumunod na umaga nang sumikat ang matinding araw sa ibabaw ng malawak na asinan, binigyan ni Tatay Manuel si Feliza
ng isang matinding hamon upang subukin ang kanyang determinasyon. Kung gusto mong tulungan kita, patunayan mong kaya mong tiisin ang hapdi ng mundong ito. Utos ni Manuel habang itinuturo ang mahabang hanay na mabibigat na sako na magaspang na asin. Buhatin mo ang mga sakong yan patungo sa bodega ng mag-isa. Bawat sako ng asin ay tumitimbang ng 50 kilo. Nagsimulang magbuhat si Feliza sa ilalim ng nakatutunaw na init ng araw nang walang pahinga. Ang magaspang na tela ng sako ay gumuguhit sa kanyang balat hanggang sa dumaloy ang dugo sa kanyang balikat. Nang dumikit ang magaspang na kristal ng asin sa kanyang sariwang sugat ang hapdi, ay naging napakatindi na, tila sinusunog ang kanyang laman. Nanginig ang kanyang mga binti at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim sa pagod, ngunit hindi siya dumaing. Iniisip niya si Angel na nakakulong sa madilim na silong ng mansyon ng mga ilustre. Hakbang-hakbang binuhat niya ang huli at pinakamabigat na sako hanggang sa mailagay ito sa loob ng bodega. Bumagsak si Feliza sa tabi ng sako, humihingal at basang-basa ng pawis. Lumapit si Tatay Manuel, dala ang isang mangkok ng basang asin at isang baso ng malinis na tubig. Lumuhod siya sa tabi ng dalaga. Walang salita, kumuha siya ng kaunting basang asin at dahan-dahang ipinahid ito ng direkta sa duguwang sugat sa balikat ni Feliza. Napasinghap si Feliza sa matinding. Hapdi ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa buhain, habang ang mga luha ng sakit ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang tuwid at hindi umiwas. Ang asin ay masakit sa sugat, ngunit ito ang naglilinis ng dumi at nagpapatatag sa laman. Malamig na sabi ni Tatay Manuel habang pinupunasan ang sugat ng dalaga. Kung kaya mong tiisin ang alat nito, kaya mong harapin ang anumang dumi ng pamilya ilustre. Tumingala si Feliza kay Manuel. Sino po ba talaga kayo, Tatay Manuel? Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa malawak na asinan. Ako ang dating abogado ng bayan na sinira ng mga ilustre. Pinatay nila ang aking pamilya sa isang pekeng aksidente sa daan dahil tumanggi akong pirmahan ang paglipat ng mga lupain ng mga mahihirap na magsasaka ng asinan sa kanilang pangalan. Hawak ko pa rin ang lihim na kasunduan na pinirmahan ng ama ni Gabriel sa nakaraan. Isang kasunduan na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng kanilang pabrika ay pagmamay-ari ng mga magsasaka, kabilang ang ina mo. Tumayo si Tatay Manuel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Feliza. Tuturuan kita kung paano patubuin ang ginto mula sa puting asinan na ito. Ngunit tandaan mo, ang unang hakbang ay ang pagtanggal ng bawat natitirang pagmamahal mo kay Gabriel Ilustre. Tila pumasok ang isang malamig na hangin sa puso ni Feliza. Ang imahe ng kanyang asawa ay tila isang lason na kailangang burahin sa kanyang kaluluwa upang siya ay ganap na maging matatag. Dahil ang awa sa kaaway ay nangangahulugan ng kamatayan para sa iyong anak. Pagkatapos ng matanda, ang bukang liwayway ay nag-iwan ng mga kulay rosas at gintong guhit sa kalangitan na sumasalamin sa malawak at kalmadong tubig alat ng asinan na tila isang malaking salamin ng kalikasan. Sa ilalim ng patnubay ni Tatay Manuel, nagsimula si Feliza na pag-aralan ang sining ng paggawa ng sariwang asin. Ito ay isang sinaunang paraan ng pagpapatuyo ng tubig dagat gamit ang mga piling kawayan at pinungluwad upang makuha ang pinakapuro at pinakamasustansyang kristal ng asin nang walang tulong ng mga makabagong chemical. Dahan-dahang kumuha si Feliza ng isang dakot ng bagong kristal na asin mula sa ibabaw ng natuyong luwad. Ang mga kristal ay makinis, may bahaging asul at puting kinang, at walang anumang dumi. Nang hipuin niya ito gamit ang kanyang mga daliri, naramdaman niya ang kakaibang lambot at lamig nito. Ito ay malinis, walang anumang bahid ng dumi tulad ng kanyang sariling puso na dahan-dahang bumabangon mula sa putik ng kasinungalingan ng pamilya ilustre. Ang asul-puting kinang na yan ay patunay na buhay ang asin mo, Feliza. Komento ni Tatay Manuel habang nakatayo sa kanyang tabi. Yan ang magiging sandata mo laban sa maruming industriya ng mga ilustre. Nang sumapit ang gabi sa ilalim ng proteksyon ng dilim, nagdaos si Feliza ng isang lihim na pagpulong kasama ang mga mahihirap na magsasaka ng asin sa isang lumang bodega malapit sa dalampasigan.
Ang hangin ay mabigat sa kaba, ngunit ang bawat magsasaka ay pumasok ng tahimik, naghahanap ng kasagutan sa kanilang kahirapan. Gabi-gabi nating ibinubuhos ang ating pawis sa mga asinan ng ilustre. Ngunit bakit mas nagiging mahirap tayo habang sila naman ay nagpapasa sa sayaman? Panimula ni Feliza, ang kanyang boses ay naging maligamgam, ngunit puno ng determinasyon. Wala kaming magagawa, Feliza. Sagot ni Mang Kiko, ang pinakamatandang magsasaka sa grupo. Hawak nila ang buong kalakalan sa probinsya. Kung hindi namin ibebenta sa kanila ang aming mga sako sa mababang halaga, saan kami kukuha ng bigas para sa pamilya namin? At marami sa amin ang may malalaking utang sa kanila na may mataas na interes. Dagdag ng isa pang magsasaka. Kapag lumaban kami, palalayasin kami sa aming mga lupa. Naintindihan ni Feliza ang kanilang takot. Naalala niya ang sarili niyang kahinaan noon. Lumapit siya sa kanila at hinawakan ang mga kamay ng mga magsasaka. Naintindihan ko ang takot ninyo dahil ako mismo ay nawalan ng lahat dahil sa kanila. Wika ni Feliza gamit ang kanyang toe-cam at marahang tinig. Ngunit kung magkakaisa tayo, maaari nating ipunin ang ating mga sariwang asin at ibenta ito ng direkta sa mga mamimili sa Karatigbayan sa tulong ni Tatay Manuel. Siya ang magsisilbing abogado at proteksyon natin. Tutulungan tayo ng kooperatiba na bayaran ang mga utang na yon ng magkakasama. Hindi na natin kailangan magpaalipin sa pamilyang ilustre. Ang kanyang mga salita ay tila isang maliganggam na alon na tumama sa natutulog na lakas ng mga magsasaka. Nakita nila sa mga mata ni Feliza ang isang inang hindi sumusuko na nagbigay sa kanila ng unang sulyap ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang batang si Pedri, ing humihingal sa takot. Ate Feliza? Mang Manuel? Bulong ng bata habang nakahawak sa kanyang dibdib. May mga estranggerong lalaki na may dalang mga flashlight na nakatayo sa dulo ng kalsada malapit sa asinan ninyo. Tila may pinagmamasdan sila sa kadiliman. Nagsisimula na silang magduda, bulong ni Tatay Manuel. Kailangan nating bilisan ang ating pagkilos bago pa man nila tayo mapigilan. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad si Feliza pauwi ng mag-isa sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay binalot lamang ng mabagal na tunog ng mga alon mula sa malapit na pampang. Ang anino ng mga puno ng niyog ay humahaba sa mabuhanging daan na lumilika ng mga kakaibang hugis sa lupa. Biglang may lumitaw na isang anino mula sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Isang pamilyar na boses ang sumira sa katahimikan na nagpatigil sa tibok ng puso ni Feliza. Feliza, ikaw nga ba yan? Napahinto si Feliza. Ang kanyang buong katawan ay nanigas nang makita ang lalaking dahan-dahang lumalapit mula sa lilim. Si Gabriel. Ang mukha nito ay pagod-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan habang nakatitig sa kanyang dating asawa. Ang anino ni Gabriel ay dahan-dahang humaba sa buhanginan na umabot hanggang sa mga paa ni Feliza sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang humaplos sa mga pisngi ni Feliza, ngunit ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa yelo na biglang bumalot sa kanyang dibdib nang makita ang mukha ni Gabriel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dating asawa na nagtapon sa kanya sa impyerno ng kulungan ay naroon ngayon mukhang payat gulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng pakiusap. Feliza? Ulit ni Gabriel habang dahan-dahang naglalakad palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na para bang gustong hawakan ang braso ng dalaga. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Matagal ko nang gustong malaman kung nasaan ka. Kung paano ka nabubuhay. Paglabas mo, isang hakbang ang ginawa ni Feliza paatras, pinalayo ang sarili. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tulis ng matalim na bato sa tabing dagat. Huwag kang lumapit, Gabriel. Ang boses ni Feliza ay malamig. Walang anumang init sapat upang patigilin si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng kinikilala mong asawa ay namatay na sa loob ng madilim na seldang pinaglagyan mo sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisira sa lahat ng itinayo ng pamilya mo. Napatigil si Gabriel parang sinaksak ng kutsil o ang kanyang dibdib sa mga salitang iyon. Alam ko na nagkamali ako, Feliza.
Nabulag ako kay Mama at kay Clara. Ngunit maniwala ka sa akin, hindi naging madali ang buhay ko pagkatapos mo mawala. Araw-araw akong pinahihirapan ng konsensya ko. At si Clara, hindi niya inaalagaan si Angel. Nakita ko ang mga pasa sa braso ng anak natin, Feliza. Si Clara ang may gawa noon. Isang galit na mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Feliza. Ngayon mo lang sinasabi yan? Na yon na nakuha na nila ang gusto nila. Ipinagbili mo ang anak mo sa isang halimaw, Gabriel. At ngayon ay umiiyak ka sa harap ko na parang biktima? Wala na akong magawa. Sigaw ni Gabriel, ang boses ay basag at puno ng pagdurusa habang bumabagsak ang kanyang mga luha sa buhangin. Hawak ni Clara ang pondo ng kumpanya namin. Kapag lumaban ako, tuluyang babagsak ang pamilya namin at mawawalan ng tirahan si Angel. Wala na akong kapangyarihan sa sarili kong bahay. Kung gayon, wala ka na ring silbi. Sagot ni Feliza nang walang awa sa kanyang tinig. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sariling anak noon, huwag kang umasang may matitira ka pang pamilya ngayon. Umalis ka na, Gabriel. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang Feliza na nagmamakaawa sa kusina ninyo. Tinalikuran ni Feliza ang naghihinagpis na lalaki at mabilis na naglakad palayo sa madilim na daanan iniwan si Gabriel na nakaluhod sa buhanginan habang umiiyak ng mag-isa sa ilalim ng buwan. Kinabukasan, sa liwanag ng araw, ang kooperatiba ng sariwang asin ay opisyal na nagsimula. Ang mga sako ng puti at asul-puting kristal ng asin ay maayos na nakasalansan sa loob ng lumang bodega. Sa tulong ni Tatay Manuel, nakipagkasundo si Feliza sa mga mangan-alakal mula sa kabilang bayan na bumili ng kanilang produkto sa patas na halaga. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan. Habang abala ang lahat sa pag-impake ng asin, isang malakas at sunod-sunod na tunog ng mga makina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Ilang itim na SUV ang huminto sa harap ng pintuan at ilang tauhan na may dalang mga baton at pamalo ang sapilitang pumasok kasama ang isang galit na si Clara. Ang mukha ni Clara ay namumula sa galit, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatama ng malakas sa sahig ng bodega. Mga walang hiya kayo. Sigaw ni Clara sa lahat ng naroroon habang tinuturo ang mga sako ng asin. Magnanakaw kayo ang mga lupang ito at ang mga asinan na ito ay pag-aari ng pamilya Ilustre. Walang karapatan ang mga pulubi at ang ex-convict na ito na magbenta ng asin sa probinsyang ito. Tumayo si Feliza mula sa kanyang mesa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Clara. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit naglalabas ng isang nakakatakot na awtoridad na ikinabigla maging ng mga tauhan ni Clara. Ang malamig at matalim na tingin ni Feliza ay tumama kay Clara na parang kidlat, habang ang ibang mga magsasaka ay nanginginig sa takot sa presensya ng mga bayarang tauhan ng pamilya Ilustre. Si Feliza ay tumindig ng tuwid, walang bakas ng pangamba sa kanyang muka. Magnanakaw ka mo, Clara? May nang wika ni Feliza, ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa paghinga ng lahat sa loob ng bodega. Ang lupaing ito ay matagal ng pag-aari ng mga taong nagbubungkal nito bago pa man ang inyong pamilya maghari-harian sa bayang ito. Ang tanging magnanakaw dito ay ang mga taong umagaw sa karapatan ng mga mahihirap. Huwag mo akong pangaralan, Feliza. Sigaw ni Clara, habang namumula ang muka sa galit. Senyas niya sa kanyang mga tauhan. Gibain ninyo ang mga sakong iyan. Sunugin ang kooperatiba nilang ito ngayon din. Padarag na humakbang ang mga bayarang lalaki upang sirain ang mga sako ng sariwang asin. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang mga ito, mabilis na lumitaw mula sa likod ng mga saksakan si Tatay Manuel kasama ang ilang matatatag na lalaki na may dalang mahahabang kahoy na pambambo, ang mga kalalakihan ng barangay Asinan na may hawak na ngayon ng legal na titulo ng lupa. Subukan ninyong galawin ang kahit isang butil ng asin dito at makikita ninyo ang labas ng kulungan bago lumubog ang araw. Malamig na banta ni Tatay Manuel habang itinataas ang hawak na dokumento mula sa korte. Ang kooperatibang ito ay protektado ng bagong utos ng hukuman. Ang sinumang manira ng ari-arian dito ay aarestuhin sa salang paglabag sa batas. Napatigil ang mga tauhan ni Clara. Lumingon sila sa kanilang amo na nagnitnit sa ngipin.
Hindi akalain ni Clara na magkakaroon ng lakas ng loob at legal na proteksyon ang mga mahihirap na magsasakalaban sa kanila. Mga inyutil, bulyaw ni Clara sa kanyang mga tauhan. Umingos siya kay Feliza nagbabata ang mga mata sa pot. Huwag kang magdiwang, Feliza. Akala mo ba dahil nanalo ka sa maliit na laban na ito ay tapos na? Ang mga ilustre ay hindi kailanman natatalo? Tandaan mo, Clara? Sagot ni Feliza nang may niting nagpapakita ng kanyang kahandaan sa digmaan. Ang bawat emperyo na itinayo sa ibabaw ng luha ng mga inosente ay bagsak din sa putik. At ikaw ang unang lulubog kasama nito. Padabog na tumalikod si Clara, sumenyas sa kanyang mga tauhan na umalis habang nagbabanta sa hangin. Ngunit bago tuluyang sumakay sa SUV, lumingon si Clara at nagbato ng isang malupit na niti na nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Feliza. Pagkaalis ng mga ito, nilapitan ni Tatay Manuel si Feliza. Mag-ingat ka, Feliza. Ang galit ni Clara ay hindi na lamang basta negosyo. Desperado na siya dahil unti-unti nang nauubos ang yaman ng mga ilustre. At hindi nagkamali si Tatay Manuel. Kinabukasan, isang mas mabigat na balat ng ahas ang lumabas mula sa mansyon ng mga ilustre. Isang balita na yumanig sa buong barangay Asinan. Si Clara, upang iligtas ang natitirang pangalan ng pamilya sa gitna ng eskandalo ng pampaputi ng asin, ay naghain ng kasong kriminal laban kay Feliza sa salang pag-atake at pagbabanta sa kanyang buhay nang gabing nagkita sila sa lumang bodega. Isang warrant of arrest ang dumating sa kooperatiba bago pa man makapananghalian si Feliza. Ang puting papel ng warrant of arrest ay tila isang mansang nagdala ng lamig sa buong kooperatiba. Tahimik ang silid habang tinitigan ni Feliza ang mga katagang nakasulat doon, mga paratang lagawa-gawa lamang ni Clara upang muli siyang maipasok sa madilim na rehas. At mapatahimik ang muling pagbangon ng mga magsasaka. Hindi ka dapat pumunta sa presinto ng mag-isa, Feliza. Seryosong wika ni Tatay Manuel habang hinahawakan ang balikat ng dalaga. Alam natin lahat na hawak ni Clara ang hepe ng pulisya sa bayan na ito. Kapag pumasok ka roon ng walang depensa, maaring hindi ka na nila palabasain ng buhay. Ngunit kung hindi ko haharapin ito, Tatay Manuel, gagamitin nila ito upang ipasara ang kooperatiba at sabihing nagtatago ako sa batas. Sagot ni Feliza. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pangamba. Huwag kayong mag-alala. Ang takot na naramdaman ko 5 taon na ang nakakaraan ay naiwan ko na sa loob ng selda. Ngayon alam ko na kung paano lumaban gamit ang kanilang sariling mga patakaran. Kinabukasan sa halip na magtago, hayagang naglakad si Feliza patungo sa himpilan ng pulis at sa sentro ng bayan kasama si Tatay Manuel at ang daan-daang magsasaka ng asinan na nagdala ng kanilang mga sako ng asin bilang tanda ng suporta. Ang balita tungkol sa paglitaw muli ng ina ng asinan ay mabilis na kumalat at ang mga mamamayan ay nagtipon sa labas ng presinto upang saksihan ang kaganapan. Pagpasok ni Feliza sa silid ng investigasyon, nakita niya si Clara na nakaupo sa silya ng hepe, may niting tagumpay habang umiinom ng tsa. Sa tabi nito ay ang abogado ng pamilya ilustre. "Oh, nandito na palang ating minamahal na ex-convict," nakangising panunuya ni Clara. "Akala ko ay magtatago ka na naman sa ilalim ng palda ng mga pulubi sa asinan." "Hepe, arestuhin na ninyo siya sa salang pagbabanta at pananakit." Ang hepe ng pulisya, na halatang may kinikilingan, ay tumayo at iniyabot ang posas kay Feliza. "Feliza Ilustre, ikaw ay aarestuhin, sandali lamang po, Tenyente." Malamig na saway ni Tatay Manuel habang humakbang sa gitna dala ang isang makapal na folder. "Bago ninyo isuot ang posas na yan sa aking kliyente, siguraduhin muna ninyong handa kayong sagutin ang kasong administratibo at kriminal sa paglabag sa alit-untunin ng ebidensya." Inilatag ni Tatay Manuel ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ang sinasabing insidente sa lumang bodega ay may 20 saksi mga magsasaka at ang kapitan ng barangay na nagpapantunay na si Clara ang pumasok ng sapilitan at nagbanta sa aming kooperatiba. At higit sa lahat, binuksan ni Tatay Manuel ang isang maliit na recorder at pinindot ang play button. Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng investigasyon.
Inimbento ko ang lahat ng ebidensya noon para ipakulong si Feliza dahil gusto ko ang yaman ng mga ilustre. Namutla si Clara. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang napalitan ng matinding takot at gulat. Tumayo siya ng biglaan at tiningnan ng abogado na parang nagtatanong kung bakit nakalusot ang ebidensyang yon. Ang audio recording na ito ay legal at may selyo ng korte dahil nakuha ito sa gitna ng isang lehitimong pagtatanggol sa sarili. Pagpapatuloy ni Tatay Manuel ang kanyang boses, ay naging kulog sa loob ng maliit na opisina. Kaya ngayon, Tenyente, ang tanong ko, sino ang dapat arestuhin ng aking kliyente na naghahanap ng marangal na buhay? O ang babaeng ito na paulit-ulit na gumagamit ng kasinungalingan upang mga api? Ang hepe ng pulisya ay napalunok ng laway dahan-dahang ibinaba ang mga posas habang pinagpapawisan ng malamig. Ang mga tao sa labas ng bintana ay nagsimulang magsigawan at magpalakpakan isinisigaw ang pangalan ni Feliza. Tumingin si Feliza kay Clara na ngayon nanginginig sa galit at hiyang-hiya sa harap ng mga pulis. Tapos na ang laro mo, Clara? Bulong ni Feliza habang lumalapit ng bahagya sa kanya. Ito pa lamang ang simula ng pagbabayad ninyo. Ag-ulang sa labas ay lalong lumalakas ang bawat bugso ng malamig na hangin ay sumasabay sa mabilis at mabigat na tibok ng puso ni Feliza. Walang pag-aalinlangan niyang tinahak ang madilim na daan patungo sa mansyon ng mga ilustre. Matapos ang tagumpay sa himpilan ng pulisya, hindi na niya hahayaan na manatili pa si Angel sa kamay ng mga taong nagpahirap sa kanila. Bitbit ang isang matigas na bakal na nakuha niya sa hardin. Mabilis na tinungo ni Feliza ang silong ng mansyon, isang lihim na pintuan na natatakpan ng mga baging at halaman sa likod ng bahay. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ay sapat na upang takpan ang ingay ng kanyang mga hakbang. Ipinasok niya ang bakal sa pagitan ng lumang kandado at ng pintong kahoy. Sa pamamagitan ng buong lakas ng kanyang katawan, kinalas niya ang kandado na lumika ng isang mahinang tunog ng bakal na nabali sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok amag at lumang semento. Sa sulok ng madilim at malamig na silid, nakita niya ang isang maliit na figura na nakabaluktot sa ibabaw ng isang manipis at maruming banig. Si Angel. Anghel, anak ko. Mahinang bulong ni Feliza habang dahan-dahang lumalapit ang bawat hakbang niya ay puno ng takot na baka ito ay isang panaginip lamang. Nang marinig ng bata ang boses dahan-dahan itong inangat ang kanyang ulo, ang kanyang maliit na muka ay maputla, ang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang niyayakap ang lumang piraso ng dilaw na pranela ang kumot na itinago ni Feliza para sa kanya. Inay! Mahinang bulong ni Angel, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan sa labas. Inay! Ikaw nga ba yan? Oo anak, si inay ito. Umiiyak na sumugod si Feliza at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata, ang mabilis na tibok ng puso nito na puno ng takot. Nandito na si inay. Hindi ka na muling sasaktan ng kahit sino. Binuhat ni Feliza ang bata. Ngunit nang hahakbang na siya patungo sa hagdanan upang lumabas ang liwanag ng isang malakas na bombilya, ay biglang bumukas mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo roon si Doña Beatriz, may hawak na makapal na baston, kasunod ang dalawang malalaking bodyguard. Sa likod nila ay si Gabriel, na mukhang natutulala at walang magawa habang nakatingin sa kalagayan ng kanyang anak. Huwag mong subukang ilabas ang aking apo, Feliza. Galit na sigaw ni Doña Beatriz habang itinuturo ang kanyang baston. Pagnanahaw ang ginagawa mo, isang ex-convict na tulad mo ay walang karapatan sa pamamahay na ito. Hindi ito pagnanahaw, Doña Beatriz. Isang matatag at pamilyar na boses ang sumagot mula sa dilim ng pinto sa likod ni Feliza. Lumitaw si Tatay Manuel kasama ang kapitan ng barangay at dalawang opisyal ng pamahalaan. Iniharap ni Tatay Manuel ang isang dokumento na may selyo ng korte. Hawak namin ang pansamantalang Barangay Protection Order at ang Emergency Custody Order mula sa hukuman. Dahil sa napatunayang pagmamaltrato at pag-abuso sa bata na nakita sa mga pasa sa braso ni Angel,
at ang pagpapakulton sa kanya sa silong na ito tinanggalan na ng karapatan ang pamilya ilustre na hawakan ang bata. Walang silbi ang papel na yan sa akin. Sigaw ni Doña Beatriz, bagaman halatang nanginginig ang kanyang boses sa takot nang makita ang kapitan ng barangay. Gabriel, huwag mong hayaang kunin nila ang anak mo. Tumingin si Gabriel kay Feliza at pagkatapos ay kay Angel na nanginginig sa takot sa kanyang mga bisig. Lumapit ng bahagya si Gabriel. Angel? Ander? Bulong ni Gabriel. Ngunit nang makita ni Angel ang kanyang ama, mas higit ning isiniksik ang kanyang mukha sa leeg ni Feliza at umiyak ng malakas. Ayoko po kay Daddy. Ayoko po kay Clara. Inay, uwi mo na ako. Natatakot po ako. Ang iyak ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa konsensya ni Gabriel. Napayuko siya dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa sahig ng silong. Wala ka nang magagawa, Doña Beatriz. Malamig na wika ni Felisa habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Ang batas ay wala na sa panig ninyo. At ang batang ito ay hindi na muling magiging kasangkapan sa inyong kasakiman. Hinarangan ng mga barangay, tanod ang mga bodyguard ni Doña Beatriz habang dahan-dahang lumabas si Feliza mula sa mansyon. Bitbit si Angel patungo sa sasakyang naghihintay sa kanila sa labas. Sa loob ng maliit ngunit malinis na silid ng kooperatiba ng Barangay Asinan, ang hanging may amoy ng maalat na dagat ay napalitan ng init at bango ng bagong luto na sabaw ng manok. Nakaupo si Angel sa papag na gawa sa kawayan balot ng malinis na kumot. Bagaman medyo maputla pa ang kanyang mga mata, ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa tabi niya ay nakaupo si Lola Esmeralda na dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng bata habang nagkukwento ng mga lumang alamat ng dagat. Dahan-dahang inihipa ni Feliza ang mainit na sabaw sa mangkok bago ito isubo kay Angel. Masarap po, Inay! Bulong ng bata ng may mahinang ngiti. Hindi na po ba ako babalik sa madilim na silid? Huminto ng bahagya ang kamay ni Feliza. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding habab at pagmamahal. Inilagay niya ang mangkok sa tabi at hinawakan ng maliit na kamay ng kanyang anak. Hinding-hindi na aking Angel. Wika ni Feliza, ang boses ay malambot, ngunit may dalang panunumpa. Mula ngayon palagi ka ng kasama ni Inay. Dito sa tabi ng dagat, wala na muling makakasakit sa iyo. Nang makatulog si Angel, lumabas si Feliza sa veranda kung saan naghihintay si Tatay Manuel. Ang mukha ng matanda ay seryoso habang may hawak na isang pambansang pahayagan. Nagsisimula na silang gumuho, Feliza? Panimula ni Tatay Manuel. Dumating na ang opisyal na ulat mula sa pambansang ahensya ng kalusugan ng pagkain. Ang malaking kargamento ng asin ng mga ilustre na nakalaan para sa Maynila ay kinumpiska ng mga awtoridad. Dahil sa nakalalasong chemical? Tanong ni Feliza. Oo, tumango si Manuel. Napatunay ang gumamit si Clara ng mataas na antas ng ipinagbabawal na pampaputi ng asin upang makatipid sa produksyon at magmukhang malinis ang kanilang mababang uri ng asin. Ang buong bansa ay nag-utos ng pag-recall sa lahat ng produkto ng Ilustre Salt Company. Bago pa man makasagot si Feliza, nakita nila ang pagdating ng isang mamahaling kotse sa dulo na kalsada ng kooperatiba. Bumaba roon ang isang pormal na lalaki, ang sekretaryo ng Pamilya Ilustre, na may dalang isang malaking itim na bag. Nagtipon ang mga magsasaka ng asinan sa paligid ng sasakyan habang ang sekretaryo ay humarap sa kanila nang may pilit na ngiti. Magandang araw sa inyong lahat, wika ng sekretaryo habang binubuksan ang bag na puno ng mga bundle ng perang papel. Pinapunta ako rito ni Doña Beatriz. Alam ng Pamilya Ilustre na marami sa inyo ang nahihirapan ngayon. Handa kaming doblehin ang inyong sahod at bayaran ang lahat ng inyong utang kung babalik kayo sa aming pabrika ngayon din. Natahimik ang buong paligid. Tumingin ang sekretaryo kay Mang Kiko, ang pinakamatandang magsasaka. Mang Kiko, ikaw ang may pinakamalaking utang. Hindi ba kunin mo na ito at bumalik ka na sa trabaho, pang-inganya ng sekretaryo? Tumingin si Mang Kiko sa pera at pagkatapos ay tumingin kay Feliza na nakatayo sa veranda.
Dahan-dahang lumapit si Mang Kiko sa sekretaryo, kumuha ng isang dahot ng tuyong asin mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa ibabaw ng bag ng pera. Ang pera ninyo ay madaling maubos, ngunit ang danggal na ibinalik sa amin ni Feliza ay hinding-hindi ninyo mabibili. Matatag na sagot ni Mang Kiko. Sabihin mo kay Doña Beatriz, ang mga magsasaka ng Barangay Asinan ay hindi na muling magpapaalipin sa pamilyang pumatay sa ina ni Feliza at nagkulong sa isang inosenteng bata. Sumama na kayo sa amin. Sigaw ng iba pang mga magsasaka habang dahan-dahang pinaliligiran ang sekretaryo. Natakot ang lalaki, mabilis niyang isinarado ang bag ng pera at patakbong sumakay sa kotse bago pa man siya maitulak ng mga nagagalit na mamamayan. Ang kotse ay mabilis na umalis, nag-iwan ng makapal na usok sa hangin. Ito ang katapusan ng kanilang kapangyarihan. Bulong ni Tatay Manuel habang nakatingin sa umaalis na sasakyan. Wala na silang manggagawa, wala na silang mamimili, at ang kanilang pangalan ay tuluyan ng nadungisan sa buong bansa. Sa kabilang dako, ang balita tungkol sa pag-raid ng mga awtoridad sa pabrika ng mga ilustre ay mabilis na lumitaw sa telebisyon. Ang kanilang mga stock ay bumagsak sa zero at ang mga bangko ay nagsimula na magpadala ng mga abiso para sa pagbawi sa kanilang mansyon dahil sa hindi mabayarang utang. Tumingin si Feliza sa langit, kung saan ang mga gintong ulap ng hapon ay dahan-dahang gumagalaw. Ang mug ng pamilya ilustre, na dating tila hindi magigiba, ay dahan-dahang nadudurog butil-butil tulad ng asin sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang bulwagan ng korte sa probinsya ay puno ng mga mamamayan ng Barangay Asinan. Ang mga tao ay nakaupo sa kahoy ng mga bangko, nagbubulungan, habang hinihintay ang pagpasok ng hukom. Sa gitna ng mataas na silid, nakaupo si Feliza sa tabi ni Tatay Manuel. Siya ay nakasuot ng simpleng puting blusa, matatag ang kanyang likod, at walang kahit anong bakas ng takot sa kanyang muka. Sa kabilang panig, nakaupo sina Doña Beatriz at Clara, kasama ang kanilang mga mamahaling abogado. Ngunit ngayon, wala na ang kanilang dating kayabangan. Ang kanilang mga muka ay tila mga natuyong dahon sa takot. Tumayo si Tatay Manuel. Sa harap ng hukom, hawak ang isang makapal na folder ng mga dokumento at ang lumang tape recorder. Hukom ang batas ay hindu-bulag, lalo na kapag ang katotohanan ay isinisigaw ng mga sugat ng isang inosenteng bata. Panimula ni Tatay Manuel ang kanyang boses ay naging kulog sa loob ng courtroom. Ipinapakita ko sa korte ang medical na ulat tungkol sa pagmamaltrato kay Angel at higit sa lahat ang opisyal na recording ng pag-amin ni Clara. Pinindot ni Manuel ang play button. Ang boses ni Clara ay malinaw na narinig ng lahat. Inimbento ko ang lahat ng ebidensya noon para ipakulong si Feliza. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa korte. Tumayo si Clara nang biglaan ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang-hiya at takot. Hindi totoo yan. Sigaw ni Clara habang itinuturo ang kanyang naninginig na daliri kay Doña Beatriz. Hindi ako ang may kasalanan. Si Doña Beatriz ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng iyon. Siya ang gustong kumuha ng pera at magpalayas kay Feliza para makuha ang yaman ko. Siya ang utak ng lahat ng ito. Magsara ka ng bibig, Clara! Ganting sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang bastun ay humampas sa sahig habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Huwag mo akong idamay sa dumi mo. Ang dalawang kababaihan na dating magkaalyado sa pagpapahirap kay Feliza ay nag-aaway na ngayon sa harap ng hukom tulad ng mga nag-aaway na ahas sa putikan. Tumayo si Feliza at dahan-dahang naglakad patungo sa witness stand. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Hukom, 5 taon akong nabilanggo sa salang hindi ko ginawa. Wika ni Feliza, ang bawat salita niya ay mabagal, ngunit puno ng matinding emosyon na nagpatahimik sa buong bulwagan. Nawalan ako ng ina, nawalan ako ng karapatan sa aking anak, at itinuring akong basura ng mundong ito. Ngunit ang pinakamasakit ay ang malaman na ang aking anak ay dumanas ng impyerno sa kami ng mga taong ito, habang ako ay nasa likod ng rehas. Hindi ako narito para sa paghihigante. Narito ako para sa katarungan ng aking anak at ang aking namatay na ina. Dahan-dahang itinaas ng hukom ang kanyang kamay upang patigilin ang ingay. Kinuha niya ang kanyang kahoy na pamukpok
at ihampas ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Ang tuyong tulog ng kahoy na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw na naghudyat ng katapusan ng laban. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang ipinakita, pinapawalang bisa ng korte ang nakaraang hatol laban kay Feliza Ilustre at ibinabalik ang kanyang malinis na pangalan, deklarasyon ng hukom. Ibinibigay din ng korte ang buong kustudya ng batang si Angel kay Feliza at dahil sa napatunayang perjury, pag-abuso sa bata at pagmamanipula ng husti, siya inuutos ko ang agarang pag-aresto kina Clara at Doña Beatriz nang walang piyansa. Bumaba si Feliza sa witness stand habang ang mga pulis ay mabilis na lumapit kina Clara at Doña Beatriz. Maririnig ang mahinang tunog ng bakal na posas na sumasapit sa kanilang mga pulso. Sa sandaling iyon bago pa man makalabas ang mga opisyal, tumakbo si Angel mula sa mga kahoy na upuan ng kooperati papatungo kay Feliza. Niyakap ng bata ang binti ng kanyang ina habang umiiyak ng saya. "Inay! Inay!" bulong ni Angel. Yumuko si Feliza at binuhat ang kanyang anak mahigpit na niyakap habang ang kanyang sariling mga luha ay sa wakas ay pumatak ng walang pigil. Ito ang mga luha ng ganap na kalayaan. Habang inilalabas si Doña, Beatriz sumigaw siya sa kanyang sekretaryo. "Nasaan ang aking piyansa? Tawagan mo ang bangko!" Ngunit lumapit ang isang kinatawa ng bangko at malamig na nagsalita. "Doña, Beatriz, ang lahat ng inyong ari-arian at pondo ay formal nang ipinasyang i-freeze ng korte dahil sa inyong mga utang sa Trontwe at Pandaraya sa negosyo. Wala na kayong pera." Napatulala ang matandang Ilustre. Habang si Gabriel ay nakatayo sa isang sulok na katingin sa kanyang duguang pamilya at kay Feliza, na naglalakad palabas habang yakap si Angel. Patid ni Gabriel na sa sandaling iyon tuluyan na niyang naiwala ang lahat. Ang mansyon ng mga Ilustre ay napaliligiran na ngayon ng mga pulang selyo ng korte. Ang malawak na tarangkahang, bakal na dating sumasagisag sa kapangyarihan at yaman, ay may nakasabit na ngayong malaking abiso ng pagkabangkarota. Ang mga mamahaling muebles at kagamitan sa loob ay isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng bangko upang ilagay sa subasta. Ang dating marangyang tahanan ay naging isang malamig at walang buhay na muob ng mga pagkakamali. Naglalakad si Gabriel sa bakanteng hardin kung saan ang mga halaman ay natuyo na dahil sa kawalan ng nag-aalaga. Mukha siyang matanda, pagod at gusot ang mga damit. Nawalan na ang kanyang maranyang buhay ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili. Dumating si Feliza sa mansyon ng hapong iyon. Hindi siya narito upang magdiwang sa kabiguan ng iba, kundi upang kunin ang natitirang mga lumang larawan ng kanyang ina na naiwan sa kanyang silid ng gabi ng kanyang pagkaaresto. Bitbit niya ang kanyang maliit na pitaka, naglalakad ng may kalmado at payapang hakbang. Nang makita ni Gabriel si Feliza tila nagkaroon ng biglaang liwanag ang kanyang mga hapo at malulungkot na mata. Patakbo siyang lumapit sa dalaga at biglang lumuhod sa kanyang harap sa ibabaw ng mga natuyong dahon at buhangin. "Feliza, patawarin mo ako!" Umiiyak na bulong ni Gabriel habang sinusubok ang hawakan ang dulo ng sapatos ng dalaga. "Patawarin mo ako sa lahat ng hirap na ibinigay ko sa'yo. Naging duwag ako, Feliza. Naniwala ako sa kanila at hinayaan kong makuha nila ang anak natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsisimula tayong muli. Handa ako maging mabuting asawa sa'yo at ama kay Angel." Tiningnan ni Feliza ang kanyang dating asawa. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit o puot sa kanyang puso. Ang tanging natira ay ang matinding awa para sa isang lalaking sumira sa sarili nitong buhay dahil sa kahinaan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang panyo mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Gabriel upang punasan ang mga luha nito. Isang simpleng kilos ng pagpapakita ng kanyang pagiging tao at kawalan ng paghihigante. "Tumayo ka, Gabriel." Mahinang sabi ni Feliza, ang boses ay kalmado, with may pinal na tuno. "Ang panyong yan, ang huling bagay na maibibigay ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo noon ay parang asin na natunaw sa malawak na tubig dagat. Napakasarap at napakatamis nito sa simula, ngunit kapag ito ay natunaw na hinding-hindi mo na ito maibabalik sa dati nitong anyo,
Ang nakaraan ay natapos na nang isara mo ang pinto ng kusina noon. Ngunit si Angel, kailangan niya ng ama. Pakiusap pa ni Gabriel habang pinupunasan ang kanyang muka gamit ang panyang ibinigay ni Feliza. Palaging bukas ang pinto para makita mo ang iyong anak, Gabriel. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang kanyang ama, sagot ni Feliza habang kinukuha ang lumang album ng larawan ng kanyang ina mula sa kahon. Ngunit, ang maging asawa mo muli ay isang bagay na hinding-hindi na mangyayari. Bago pa man makasagot si Gabriel, ang tunog ng mabilis na mga hakbang ay lumapit mula sa gate. Patakbong dumating si Tatay Manuel, hawak ang isang napakalumang dokumento na may selyo ng gobyerno mula sa panahon ng mga Espanyol. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat at pananabik. "Felisa, tingnan mo ito," sigaw ni Tatay Manuel habang ipinapakita ang papel na nakuha mula sa lihim na taguan ng ama ni Gabriel. Nang isil ng korte ang mga dokumento ng kumpanya, ang dokumentong ito ang dahilan kung bakit pilit kang pinalayas ni Doña Beatriz at pinatay sa gutom ang ina mo. Tumingin si Felisa sa papel habang si Gabriel ay dahan-dahang tumayo, nagtataka rin sa nakikitang dokumento. "Ano po yan, Tatay Manuel?" tanong ni Felisa. "Ito ang opisyal na titulo ng buong lupain ng asinan ng Barangay Asinan." Paliwanag ni Tatay Manuel, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Hindi ito pagmamay-ari ng mga ilustre mula pa noong una. Ang nakasulat na pangalan ng tunay na may-ari ng buong lupain ay ang ina mo, Feliza. Ikaw ang legal na tagapagmana ng buong asinan ng bayang ito." Sa loob ng opisina ng kooperatiba, tahimik ang lahat, habang maingat na inilalatag ni Tatay Manuel ang lumang dokumento sa ibabaw ng lamesang kawayan. Ang papel ay may mga mansa ng lumipas na panahon, ngunit ang mga selyo at pirma ng gobyerno ay nananatiling malinaw at hindi maitatanggi. Ipinapakita ng dokumentong ito ang katotohanan na pilit nilang itinago. Seryosong paliwanag ni Tatay Manuel habang nakatitig sa mga magsasaka at kay Feliza. Noong bata pa si Feliza, kinuha ng ama ni Gabriel ang lupang ito sa pamamagitan ng pamumuwersa at paggawa ng pekeng kasunduan sa pagbebenta. Sinamantala nila ang katotohanan na ang ina ni Feliza ay hindi marunong bumasa at sumulat noong mga panahong yon upang kunin ang buong asinan ng Barangay Asinan. Nanginig ang mga daliri ni Feliza habang hinahawakan ang gilid ng papel. Ang bawat letra doon ay tila naglalaman ng mga taon ng pagdurusa pawis at dugo ng kanyang ina na pumanaw ng walang katarungan. Pagkalipas ng ilang araw, pormal na kinilala ng korte sa probinsya ang legalidad ng lumang titulo. Sa isang makasaysayang desisyon, idineklara ng hukuman na si Feliza ang nag-iisang tunay at legal na may-ari ng buong lupain ng Asinan sa Barangay Asinan. Mabilis na kumalat ang balita at ang mga mamamayan ay naghanda na para sa pagbabago ng pamamahala. Inaasahan ng marami na si Feliza ay magiging bagong pinuno na mayaman at makapangyarihan tulad ng mga ilustre noon. Ngunit sa halip na maging isang bagong hasyendra na mapang-api, nagpatawag si Feliza ng isang malaking pagpupulong sa dalampasigan kasama ang lahat ng mahihirap na magsasaka ng kooperatiba. "Ang lupang ito ay hinding-hindi ko kukunin para lamang sa aking sarili." Simula ni Feliza, ang kanyang boses ay naging maligamgam, ngunit puno ng matatag na determinasyon. "Ito ang lupa ng aking ina, at ang asinan na ito ay nabuhay dahil sa inyong pawis at dugo. Kaya ngayon, pormal kong ibinabahagi ang pagmamay-ari ng kooperatibang ito sa bawat pamilya ng mga magsasaka sa Barangay Asinan. Magiging magkakasama tayong may-ari ng asinan na ito ayon sa batas." Natahimik ang buong dalampasigan sa gulat. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga luha ng saya ay dahan-dahang gumulong sa mga pisingi ng mga magsasaka. Ang mga matatandang lalaki na dating nakayuko sa harap ng mga ilustre ay nagyakapan ngayon habang umiiyak ng pasasalamat. Naramdaman nila ang tunog ng pagpapanumbalik ng kanilang danggal sa ilalim ng pamumuno ni Feliza. Sa gilid ng pagpupulong, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Wala na sa kanya ang mamahaling kotse o magagarang damit. Siya ay nakasuot na ngayon ng simpleng kupas na kamisye at pantalon ng isang ordinaryong manggagawa. Mukha siyang mahiyain habang nakatayo sa harap ni Feliza. "Feliza," mahinang bulong ni Gabriel. "Hindi ako nareto para humingi ng pera o pabor.
Gusto ko sanang magtrabaho sa asinan bilang isang simpleng magsasaka ng asin sa ilalim ng kooperatiba ninyo. Gusto kong gamitin ang aking mga kamay upang bayaran ang bawat pagkakamali ng aking pamilya sa bayang ito. At kung maaari upang maging malapit kay Angel kahit sa malayo lamang. Tiningnan ni Feliza ang mga kamay ni Gabriel. Mga kamay na dating malilinis at hindi nakaranas ng mabibigat na trabaho. Ngunit na yon ay may mga sugat na rin dahil sa pagtatangka nitong mag-ayos ng mga kagamitan sa asinan. Kumuha si Gabriel ng isang dakot ng tuyong asin mula sa lupa at dahan-dahang ipinahid ito sa kanyang mga palad. Ang alat ng asin ay tila nagsilbing simbolo ng kanyang pagtanggap sa kaparusahan at pagsisisi upang linisin ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Magsimimula ka bukas, Gabriel, sagot ni Feliza ng may kalmado at payapang puso. Ang asinan ng kooperatiba ay bukas para sa sinumang nais magtrabaho ng marangal at tapat. Ipakita mo kay Angel na kaya mong maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng iyong sariling pawis. Tumingin si Gabriel kay Feliza nang may matinding pasasalamat bago dahan-dahang tumango at naglakad patungo sa mga magsasaka upang tumulong sa pagbubuhat ng mga sako ng asin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng dagat, pinanood ni Feliza si Angel na masayang tumatakbo sa tabing dagat kasama si Lola Esmeralda. Ang bawat butil ng asin sa barangay asinan ay tila nagbago na rin ng lasa. Wala na ang pait ng nakaraan, kundi ang tamis ng isang bagong simula na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang buong asinan ng barangay asinan ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw na tila milyon-milyong maliliit na diamante ang nakalatag sa kapatagan. Ito ang araw ng pinakamalaking aninang sariwang asin sa kasaysayan ng bayan. Ang hangin ay puno ng amoy ng malinis na dagat at ang mainit na singaw ng natutuyong tubig alat na nagbabadya ng isang masaganang bukas para sa bawat pamilyang nagtulong-tulong upang muling buhayin ang kanilang lupain. Sa dulo ng pilapil nakatayo si Feliza habang nakangiti. Sa kanyang tabi ay si Tatay Manuel na may hawak na lumang tasa ng kape at si Lola Esmeralda na tahimik na nakikinig sa masayang ingay ng mga magsasaka sa paligid. Tingnan mo sila, Feliza, bulong ni Tatay Manuel habang nakatitig sa mga lalaking nagbubuhat ng mga sako ng puting kristal. Ang bawat butil ng asin na iniipon nila ngayon ay hindi na nagdadala ng pait. Ito ang bunga ng iyong pagpapatawad at lakas ng loob. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, Tatay Manuel, sagot ni Feliza. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Kayo ang nagturo sa akin na ang tunay na husti, siya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng galit, kundi sa pagpapatatag ng sariling puso. Sa kabilang bahagi ng asinan, makikita si Gabriel na kagamit ang pala upang patagin ang luwad sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang kanyang balat ay naging sunog na sa araw at ang kanyang mga palad ay puno na rin ng mga matitigas na peklat ng marangal na paggawa. Wala na sa kanya ang gating yabang ng isang ilustre. Tahimik siyang nagtatrabaho sumusunod sa bawat utos ng mga nakatatandang magsasaka na dati niyang minamaliit. Isang matandang magsasaka ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang basong malamig na tubig. Uminom ka muna, Gabriel, yika ng matanda. Salamat sa pagtulong sa pag-aayos ng kanal ng tubig alat kaninang umaga. Salamat po, Mang Kiko, sagot ni Gabriel nang may tapat na ngiti habang tinatanggap ang tubig. Ang simpleng kilos ng pagtanggap ng mga mamamayan ay sapat na upang magdala ng luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya na dahan-dahan na siyang tinatanggap ng komunidad na dating sinira ng kanyang pamilya. Habang nagpapahinga si Gabriel sa lilim ng isang puno ng niyog, dahan-dahang lumapit si Angel na may hawak na isang maliit na dilaw na bulaklak ng dapo na pinitas niya mula sa damuhan sa pampang. Para sa inyo po, Daddy, bulong ng bata habang iniaabot ang bulaklak sa kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang tinatanggap ang simpleng regalo. Mainat niyang isinabit ang maliit na bulaklak sa bulsa ng kanyang kupas na kamiseta. Salamat, aking Angel, umiiyak na bulong ni Gabriel. Huwag kang mag-alala, palaging narito si Daddy para sa iyo.
Tumingin si Angel kay Feliza na nakatayo sa malayo. Ngumiti si Feliza at tumango ng bahagya kay Gabriel, isang tahimik na pahintulot na nagpapatunay na ang galit ay tuluyan ng natunaw sa kanyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa gabi ng pagdurusa upang yakapin ang bukang liwayway ng bagong buhay. Lumapit si Angel kay Feliza at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Magkasama silang tumayo sa tabi ng dalampasigan, hinahayaan ang maligamgam na alon ng dagat na humalik sa kanilang mga paa, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at pulang guhit sa kalangitan. "Inay, ang ganda po ng araw ngayon," bulong ni Angel habang nakatitig sa abot tanaw. "Oo, anak," sagot ni Feliza habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Sapagat mula ngayon ang bawat araw ay magiging puno na ng pag-asa at kapayapaan para sa atin." Pagkalipas ng 1 taon, ang simoy ng hangin sa barangay Asinan ay tila nagbago na rin ang bulong. Wala na ang takot, kahihiyan at pandidiri na dating bumalot sa mga kalsada nito. Isang masiglang pista ng ani ng asin, ang kasalukuyang ipinagdiriwang ng buong bayan kung saan ang mga lamesa ay puno ng simpleng pagkain at ang bawat tahanan ay nagpapasalamat sa biyaya ng sariwang asin. Sa ibabaw ng maliit na burol na nakaharap sa asinan, nakaupo si Feliza sa tabi ng maayos at malinis na puntod ng kanyang ina. Naglagay siya roon ng isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang maliit na basong may pinakamahusay at pinakapuro na kristal ng asul-puting asin na kanilang naani ngayong taon. "Inay, narito na po ang ating katarungan," mahinang bulong ni Feliza habang hinahaplos ang malamig na semento ng puntod. "Malaya na po kami ni Angel. At ang lupang ito na pinaghirapan mo ay ligtas na at nagbibigay buhay sa marami nating kababayan." Lumapit si Angel na ngayon ay 6 na taong gulang na malusog masigla at may malalaking ngiti sa kanyang mga labi. May dala siyang isang lumang piraso ng papel na may guhit ng kanyang pamilya. Isang larawan niya ng kanyang ina ni Lola Esmeralda at ni Tatay Manuel. Sa likod ng guhit, may maliit na anino ng isang lalaking, may hawak na pala sa asinan si Gabriel. Si Gabriel ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik bilang manggagawa ng kooperatiba. Hindi na siya humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng mga salita. Ipinapakita niya ito araw-araw sa pamamagitan ng tapat na pagtulong sa mga magsasaka at pag-aalaga sa mga kanal ng tubig alat. Siya ay binabayaran ng patas at ang bahagi ng kanyang sahod ay lihim niyang inihuhulog sa pondo para sa pagpapagamot ng mga may sakit na bata sa bayan. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan sa pagiging isang simpleng tao na marunong magpahalaga sa danggal ng iba. Samantala sa labas ng bayan, si Doña Beatriz ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubo malapit sa riles ng tren. Ang kanyang yaman ay tuluyan ng nakuha ng bangko at wala nang natira sa kanyang dating kapangyarihan, kundi ang kanyang lumang bastun at ang mga alaala ng kanyang kasakiman. Si Clara naman ay patuloy na nagdurusa sa loob ng kulungan ng probinsya, tinatapos ang kanyang mahabang parusa para sa perjury at pagmamaltrato ng walang kahit isang kamag-anak o kaibigan na bumibisita sa kanya. Ang karma na kanilang itinanim ay pormal na nilang inaani sa katahimikan ng kawalan. Inabot ni Angel ang kanyang maliit na kamay sa buhanginan at kumuha ng isang malaki at nagnaningning na kristal ng sariwang asin. Inalagay niya ito sa palad ni Feliza. "Inay, tingnan mo po!" bulong ng bata ng may ngiti. "Ang asin natin ngayon ay hindi na mapait." Napangiti si Feliza at mahigpit na niyakap ang kanyang anak habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang bawat patak ng luha na dumaloy sa kanyang mga mata sa nakaraan ay tila natunaw na sa dagat na ito na muling kitin sa anya ng kapayapaan at pag-asa. Natutunan ni Feliza na ang tunay na kapatawaran ay hindi paglimot sa mga sugat ng nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na ang sakit ay naging bahagi ng iyong lakas at ang pagpapapahintulot sa sarili na magpatuloy ng walang bitbit na galit. Ang buhay ay parang paggawa ng asin. Kailangan mo ng matinding init ng araw at hapdi ng tubig alat upang makuha ang pinakamalinis at pinakapuro na produkto. Ang tunog ng bana at na alon na humahampas sa pampang ay naging isang himig ng paggaling
habang ang dalawang inang nagtagumpay sa kawalan ng katarungan ay tuluyan ang nakatagpo ng kanilang matamis na kapayapaan sa ilalim ng gintong liwanag ng barangay Asinan.